Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Batang 90s Horror Radio. Itago mo na lang ako sa pangalang Jessica, paring RJ. Isa ako sa mga bago niyong listener, kaya naisipan ko na rin na mag-send ng kwento. Nagsimula to noong 2020, panahon ng lockdown at community quarantine. Ang plano ko talaga, umuwi sa amin sa probinsya. Pero inabutan ako ng ECQ. Wala na ring biyahe kaya napilitan akong maghanap ng matutuluyan dito sa Kamaynilaan. Nagkataon naman na may nakita akong apartment na mura. As in, halos kalahati ng presyo ng ibang unit sa area na yon. Low-rise na parang condominium unit yung itsura. Tahimik yung compound at malapit pa sa grocery. Kaya ginuo ko na kagad at lumipat nga ako. Solo unit siya. May 2 kwarto na sakto sa work from home setup. By the way, nagwo-work ako sa isang BPO company noon sa Makati. Tech support yung account namin. Mostly non-voice. Pero may occasional calls na din, usually from other agents sa ibang site. Before lockdown, puro on-site kami. Alam mo na, overtime, puyat, fast food sa pantry, tapos yung mga chismis sa smoking area. Pero pagkadating ng lockdown, lipat lahat sa bahay. Binigyan kami ng PC ng company namin, tapos sinetup ko na sa sala. Yung sala ko po noon simple lang. May maliit na sopa, lamesa, tapos dun ko tinapat yung PC. 3 PM to 12 AM yung shift ko. Pagka 6 PM na, hindi na ako nagsisindi ng ilaw. Bale yung monitor ko lang yung ilaw sa buong unit, tipid mode kumbaga. Tsaka sanay na rin naman ako sa madilim. Tahimik yung paligid, walang ingay sa labas. Minsan nga parang maririnig mo pa yung sarili mong hinga. Pero okay naman nung una, normal. Hanggang isang gabi nga, 10 PM na siguro nun, may pumasok na inbound call. Agent siya from Iloilo site, nagpa-verify ng access issue. Habang inaayos ko yung request niya, bigla siyang napatigil. Parang naghang. Sabi ko, Sir, may problema ba? Ma'am, naka-loudspeaker po ba kayo? Naiingayan po yata si tatay sa likod nyo. napakunot yung noo ko sa sinabing yon ng agent. Ha? Naka-headset ako. Tsaka sinong tatay? Ay, kaano-ano nyo po si tatang dyan sa likod nyo? Parang galit siya sa'yo. Doon ako kinilabutan kasi nga mag-isa lang ako. Wala akong bisita at wala rin akong kasama. Sinabi ko yun sa agent at napatahimik siya, parang natauhan. Nagsorry siya ng mahina tapos tinuloy niya na lang yung support request niya. Pagkababa ng call, nag-message agad ako sa QA. Pinareview ko yung call, baka may weird sound o background noise. After nga ng halos 1 oras, tumawag yung QA. Ang sabi niya, Wala namang ibang boses bukod sa'yo, pero maingay daw yung background mo. Parang may lakad ng lakad. May ingay na parang may humihila ng paa sa tiles. lakas ng kaba ko nun. Pagkababa ko nga ng tawag, sinindihan ko lahat ng ilaw. Sala, CR, 2 kwarto, wala na akong pakisabil. Ayoko ng madilim, ayoko rin ng tahimik. Simula nun, 5 PM pa lang, bukas na agad yung ilaw. Nagpapatugtog ako ng kahit lo-fi beats lang, o K-pop, basta may tunog. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung sinabi ng agent. At isang gabi, napatunayan kong totoo yung nakita niya. Matapos nga nung gabing yon, ilang gabi rin akong naparanoid. Lahat ng tunog pinapansin ko, lahat ng anino sinisipat ko. Pero sa totoo lang, iniisip ko pa rin na baka pagod lang ako. Baka yung agent nagbibiro lang. Baka kung ano lang. Pero isang gabi, wala na akong mapagsabihan ng baka. Kasi ako na mismo yung nakakita. Mga bandang 11 PM na nun, tahimik yung paligid. Walang tawag, wala ring email. Kaya inisip ko na mag-break na muna. Tumayo ako at kumuha ng tubig. Pagbalik ko, tumambay muna ako saglit sa harap ng monitor. Nag-check ako ng FB ko, tapos nagbukas ng Spotify. Pagod na yung mata ko, kaya sabi ko, Off ko na nga lang muna tong monitor. pinatay ko yung screen. Nang biglang
may nakita akong refleksyon sa salamin ng nakapatay na monitor. Isang matandang lalaki, nakaupo siya sa mismong sopa sa likod ko. Puti yung buhok niya at nakasando. Blanko yung reaksyon ng mukha niya, muntik na akong mahimatay. Lalo nang unti-unti siyang tumingin sa mata ko sa refleksyon ng salamin. Hindi ako makagalaw, parang natunaw yung tuhod ko. Yung kamay ko nanginig ng sobra. Gusto ko na lang sana patayin lahat, CPU, electric pan, lahat. Pero hindi ako makalapit. Nakahawak lang ako sa mesa. Nagpapakiramdaman kami sa loob ng ilang segundo. Pagbalik ko sa ulirat, sinindihan ko kagad yung ilaw. Binuksan ko yung Spotify ng malakas. Lumabas ako ng apartment, nangangatog pa rin. Kinabukasan, absent na ako. Hindi ako nakapasok kahit work from home lang naman. Nung medyo kumalma na ako, tinawagan ko yung landlord. Ay, kuya, may gusto lang sana akong itanong. May nangyari ba dito sa unit na to dati? Tahimik lang siya nung una. Parang nagdadalawang isip na magsalita. Wala naman, bakit? Kasi po parang may napansin lang ako na weird. May mga ingay tapos parang may presensya. Tahimik uli, tapos bigla siyang bumuntong hininga. Ganito kasi yan. At doon na nga nagsimula yung kabuoang kilabot. May matandang lalaki daw na nakatira dati sa unit. Matagal na siya doon. Mag-isa lang, walang asawa, walang anak, wala ring dumadalaw. Isang araw, napansin ng mga kapitbahay. May mabaho na amoy. Akala nila, daga lang o basurang hindi nakuha. Pero habang tumatagal, lalo raw lumalakas yung amoy. Kaya nag-report na sa barangay. Nung binuksan ng mga opisyal yung unit, nakita nila yung matanda. Nakaupo sa sopa at wala ng buhay. Ayon nga daw sa mga tumingin, dahil daw ito sa atake sa puso. Walang tumulong, walang nakapansin kagad. Halos hindi na nga daw makilala yung katawan dahil ilang araw na ito. Nakremate na siya, wala ring nag-claim ng abo. Sabi pa nga ng landlord, Alam ko, Jessica, medyo weird yan, pero mura na nga yung upa dyan eh. napakagat ako sa labi. Naisip ko, kaya pala mura. Kasi mapapamura ka kapag nagpakita sa iyo yung multo. Pagkababa nga ng tawag, nag-impake kagad ako. Tinext ko yung kapatid ko. Pasundo naman ako. Uwi na ako dyan sa probinsya. Kahit mahirapan pa ako bumalik sa office, nagpasundo na lang ako. Uuwi na lang ako ng probinsya. Ayoko na ako doon. Tsaka nga ako nagpaalam sa manager ko. Sabi ko kahit mag-commute ako ng 3 hours papuntang opisina sa susunod na buwan, basta lang hindi na ako dito matutulog uli. Kahit medyo magastos at hassle, mas okay na yon kesa tumira ka sa bahay na hindi ka sigurado kung ikaw lang ba talaga yung nandun.